ito yung pakasahan namin ng 1.5 million. Ito yung pinakasulid na agimat na pinadala namin galing Mindanao. Ito yung dalawa, nandito ngayon sa bahay ko, kaya magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat. Nitong nakaraan nga ay nag-live itong si Commander Bantugan sa kanyang social media account. At dito ay ipinaliwanag nga niya o idiniscuss niya yung patungkol sa pagtatawas ng mga manggagamot. Totoo ang tawas. Totoo ang tawas. Yung pagtatawas, totoo yan. Kaya lang ang tanong, hindi naman yun ang pinakatanong talaga eh. No? Hindi naman yung kung totoo yung tawas yung pinakatanong talaga dito. Ang pinakatanong dito, totoo ba yung magtatawas? Yun yung tanong eh, di ba? Ayon nga kay Commander Bantugan ay totoo naman daw talaga ang tawas. Pero depende raw ito kung sinong manggagamot ang nagsasagawa nito. Dahil alam naman natin mga ka-horror na sa ngayon ay kalat na ang mga peking manggagamot at antingero, lalo na dito sa social media. Nakikita kasi ng mga mapagpanggap at peking manggagamot na ito kung paano ang ginagawa ng mga totoo at legit na manggagamot kapag sila ay nagtatawas. At ayon nga kay Commander Bantugan ay madali nila itong nagagaya. At sa ganoong paraan ay nagagawa ng mga peking manggagamot na ito na makapanloko o makahikayat sa mga nakakapanood sa ginagawa nilang pagtatawas sa social media. At dun nga, at marami ang nai-scam. Kasi mga kapanalig, nagkalat ngayon sa social media yung mga magtatawas kuno, mga magtatawas, no? Na akala mo'y totoo. Ako napaka-ano ko dyan eh, napaka-observant ko pagdating sa mga ganyan, mga panalig, no? Ay, hindi ako basta-basta nagja-judge ng tao. Pero talagang tinitingnan natin kung legit itong mga to. No? Ayon pa nga kay Commander Bantugan ay normal lang daw na may lumabas na imahe kapag ka ang isang papel ay tinapat mo sa kandila dahil sa mga usok o yung mga uling na nagke-create doon sa papel. Pero dahil isang peking manggagamot nga ang gagawa ng tawas ay siguradong peki rin ang magiging resulta nito. Nakikita kasi nila, no? Nakikita kasi ng iba na yung iba nagtatawas, ginaganon lang yung papel and then mayroon ng lalabas na imahe. 'Di ba? May lalabas na imahe. Pero ang katotohanan po dito mga kamanalig, kahit naman walang orasyon yan, may lalabas na imahe dyan. Kaya nga ang tanong dito ay, totoo ba ang magtatawas, hindi yung tawas? Yung tawas, totoo yan eh. Yung magtatawas ang inyong tanungin. Kung totoo ba tong magtatawas na to? Diba? Kasi, mga kapanalig, para lang yung tumitingin ka sa ulap. No? Tumingin ka sa ulap, napakarami mong makikitang imahe. Diba? Ganito po kasi yan. Yung mga magtatawas na hindi totoo, nakikita kasi nila yung mga tunay na gano'n ang ginagawa. Although may tunay talaga, pero marami na ngayon ang hindi totoo. Okay? Maayos naman yung naging takbo ng pagpapaliwanag ni Commander Bantugan patungkol sa pagtatawas doon sa kanyang live video. Pero hindi talaga natin maiiwasan na merong mga tao na tuso at talagang sisirain ang araw mo. Dahil sa kalagitnaan ng live video ni Commander Bantugan ay may dalawang tao na nag-comment ng hindi maganda. At dito na nga nagsimula na uminit ang diskusyon. Kung kayo ganyan, yan lang ang alam ninyo. Natatakot kasi kayo pag nabibisto kayo. Di ba? Mga galit naman kasi dahil nabibisto. Yan lang naman eh. Noon pa galit yung mga yan sa akin at sinasabi ko sa inyo, wala akong pakialam kahit sino magalit sa akin. O, tinan mo? O, tarantado daw ako. Ayan, tinan mo? Kesyo pangalan, orasyon, pangalan, ika ng Diyos. May nagsasabi bang ganyan? Wala ka. Iyak ka, puro ka ganyan. Kasi tinatamaan ka sa lahat ng sinabi ko. Una, hindi nga kita kilala eh. Nag-i-explain ako kanina dito, tinamaan ka sa lahat ng sinabi ko, kaya ka nagre-react. Diba?
May mga tao talaga na kayang gawin ang lahat nang dahil sa inggit. Kung nais nyo namang mapanood yung full video ng live ni Commander Bantugan ay maaari kayong pumunta sa kanyang YouTube channel at makikita nyo yung video doon. Sa kabilang ibayo naman ng kwentong agimat ay may isang antingero na nag-call out sa pangalan ni Commander Bantugan dahil meron siyang gustong ipatesting na gamit dito. Ang sinasabi niyang agimat ay nanggaling pa raw sa Mindanao at ito ay dala-dala ng kanyang tsuhin. Ipinakita naman niya sa kanyang video kung ano ang itsura ng dalawang klase ng agimat na gustong ipatesting kay Commander Bantugan. At ayon pa nga sa kanya ay gusto niya itong palimusan kay Commander Bantugan kung ito ay makakapasa sa hindi matatawarang halaga. Ayon pa nga kay Kuya ay malaki raw ang tiwala nila sa dalawang gamit na ito dahil ito raw ay talagang tested na. Kaya sigurado raw sila na ito ay papasa sa gagawing testingan o palimusan ni Commander Bantugan kung ito ay papayag. So tara mga ka-horror at panoorin natin ang video. Magandang tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao. Nagbabalik na naman yung agimat nyo na antingirong gala na andito yung tsahin ko galing probinsya. Ito yung pasubukan namin ni Commander Banayo. Busnek, sana mapansin mo itong video na to. Ito yung pasubukan namin ng 1.5 million kasi may nagkasasayo ng 800,000 at saka 1.5 million ng Mindoro. Ito naman ay ang ugali nito ay taguliwas. Dala to galing ng Mindanao, gala ng tsuhin ko, kaya sana mapansin to ni Busnek. Pero kasi ngayon gunban kaya medyo alangan. Ito yung pakasahan namin ng 1.5 million. Ito yung pinakasulid na agimat na pinadala namin galing Mindanao. Ito yung dalawa, nandito ngayon sa bahay ko, kaya yung tsuhin ko na galing Mindanao kakarating lang to. Ito yung papasubukan nila na ito ang pilanain ko 1.5 million. Ito yung pasubukan namin na 1.5 million. Saka itong kabibi. Ayan. Ito yung galing Mindanao na tago-tago ng mga matatanda. Kabibi na naging bato. Or porcelain. Ito yung pakasahan namin ng 1.5 million mga bro, mga sis. Kaya sana mapansin to ni Commander Banayo Busnek kasi marami nang pumunta dyan na taga Mindoro na nagpakasasayo ng 1.5 million. Ito naman ang ugali nito ay taguliwas. Marami nang pinagdaanan yan, kaya para kailangan gipit lang, kaya subukan namin to kung makapasa ba to sa'yo. Kaya call out na to Busnek, sana mapansin mo itong video namin. Ito yung pakasahan namin ng 1.5 million. Galing pa to sila Mindanao. Ito yung pakasahan namin ng 1.5 million sa'yo. 3 bala lang Busnek, kahit apatin mo o ano. Pero ang usapan 3 bala lang naman eh. Ito ang subok na to sa Mindanao, kaya dinala talaga to nila. Yan. Ito ay pakasahan namin ng 1.5 million sa'yo. Sana mapansin mo to boss, kasi marami ka naman kinasahan. Sana mapansin mo to. Ito yung pakasahan kasi galing pa talaga tong Mindanao eh. Paano namin yan 1.5 million para makatulong naman doon sa mga native na sa probinsya. 3 bala lang, no? Sabit sa puno o sa karton lang? Kahit sa puno na? Pwede sa karton. Kaya gisabit mo doon sa simento, di ba? Ang problema lang mga ka-horror ay kasahan man ito ni Commander Bantugan ay siguradong matatagalan pa na matunghayan natin ang gagawin nilang testingan. Dahil ngayon nga ay panahon ng election gun ban. Isa rin ito sa dahilan kaya wala tayong nakikitang testingan na nagmula kay Commander Bantugan. Pero sa tingin ko mga ka-horror, na once na matapos na itong gun ban na ito, ay sigurado nga marami tayong testingan na matutunghayan sa mga antingero.
Palagay ko rin ay mahaba-haba na ang pila ng mga gustong magpa-testing kay Commander Bantugan. So abang-abang lang tayo mga ka-horror. Kung gusto niyo namang mapanood mga ka-horror yung video ng pag-call out kay Commander Bantugan ng Antingero na gustong magpa-testing ng dalawang gamit na nagmula sa Mindanao, ay maaari niyong bisitahin ang kanyang YouTube channel. Ito nga pala yung M. Grace Tenahora. At dito naka-upload yung video. So hanggang dito na lang mga ka-horror. At samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video patungkol sa agimat. Maraming salamat po.